Ang storyang ito ay pinamagatang Kaldag Mo Ko Captain, Episode 13, Finale. Simulan na natin ang kwento. Ilang araw na rin ang lumipas. Mula noong gabing tuluyan naming inamin ni Adrian ang nararamdaman namin sa isa't isa. At mula noon, parang may kakaibang gaan sa lahat. Hindi naman bigla naging perfect ang buhay namin. May klase pa rin. May practice, may assignments, may mga araw na pagod kami parehas. Pero may isang bagay na nagbago. Hindi ko na kailangang magkunwari na wala akong nararamdaman para sa kanya. Kapag hinahanap ko siya, hindi ko na kailangang mag-isip ng dahilan. Kapag gusto ko siyang makasama, hindi ko na kailangang sabihin na kailangan ko lang ng tulong sa basketball. At kapag gumiti siya sa akin, hindi ko na kailangang tanungin ang sarili ko kung bakit parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Dahil alam ko na, mahal ko siya. At sa pagkakataong yon, may isa pang taong kailangan namin kausapin. Si Ethan. Natapos ang afternoon practice nang halos magdilim na. Isa-isang nagligpit ang teammates namin. Si Marco, busy sa paghahanap ng towel niya. Si Kevin, nakaupo sa gilid ng court habang umiinom ng tubig. Si Josh naman, busy sa kalalaro sa ML. At ako, nakita kong naiwan si Adrian sa gitna ng court. Pero bago pa ako makalapit sa kanya, may lumapit na ibang tao. Si Ethan. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan nila. Kaya nanatili muna ako sa malayo. Captain? Oh, Ethan, ano yun? Relax ka lang ha. Hindi ako nandito para makipag-away. Hindi ko naman iniisip na makikipag-away ka. Good, kasi honestly, may gusto lang akong sabihin eh. Sige, ano yun? Alam ko na. Alam mo na ano? Na kayo na ni Lucas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Pero hindi siya umiwas. Sino nagsabi sa'yo? Nobody. Basta alam ko lang. I mean, come on Captain. Hindi naman ako stupid eh. Wala pa kasi kaming plano na sabihin sa iba, Ethan eh. I know. And I'm not going to tell anyone. Thank you, Ethan ha. Oh, don't thank me yet. May condition ako. Ha? Ano? Treat him right. Love him the way he deserves to be loved. Huwag mo siyang sasaktan ha. Huwag mong ipararamdam sa kanya na kailangan niyang paghirapan ang pagmamahal mo. Kapag dumating yung mga araw na mahirap siyang intindihin, Captain, intindihin mo pa rin si Lucas. Kapag natatakot siya, huwag mo siyang iiwan ha. And most importantly, never make him regret choosing you. Kasi kung hindi mo kayang ibigay sa kanya yon, aagawin ko siya sa'yo. I will. Hindi ko man may pangako na magiging perfect ako. Pero maipapangako kong hindi ko siya sasaktan ng sadya. I'll take care of him. I'll listen to him, understand him, and remind him every day na hindi siya nagkamali sa pagpili sa akin. At Ethan, hindi mo kailangang magalala. Mahal ko si Lucas. At hindi ko siya bibitawan. At lalong-lalong hindi ko siya ibibigay sa'yo. Good. Kasi kahit papano, kaibigan ko si Lucas eh. At kahit hindi naging ako yung pinili niya, I still want him to be happy. Salamat. Dahil sa sinabi mo, magiging masaya siya. I know. Kaya nga, okay na ako sa inyo eh.
Tumalikod na si Ethan. Pero bigla siyang huminto. Pero Captain. Ano ulit yun? Bumaling ulit si Ethan sa kanya na may pangaasar ng ngiti sa mukha. Ah, for sure. May nangyari na sa inyo ni Lucas, right? Ha? Wala ka na dun, no? So meron na talaga. Ethan! Okay. Curious lang naman eh. Masyado kang serious. Pero kung ganun, pwede bang kaldag mo rin ako, Captain? Napatingin ng matalim si Adrian sa kanya. Kung upakan kaya kita, ha? Joke lang naman. Grabe ka naman, Captain. Sensitive. Sige kung ayaw mo, kaldag ko na lang si Lucas. Ang kulit mo talaga, no? At least ngayon, pwede na kitang asarin ng walang tension, right? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi alam ko nang wala akong kailangang patunayan eh. Take care of him, Captain, okay? I will. Alright, then we're good. Nagkamayan silang dalawa. At sa unang pagkakataon, wala nang competition. Wala nang selusan. Wala nang kailangang patunayan. Nang makita kong umalis na si Ethan, napatingin ako kay Adrian tapos lumapit ako sa kanya. Adrian, anong pinag-usapan niyo? Secret. Adrian! Relax, okay na kami. Really? Ay, thank you. For what? For understanding him. Lucas, hindi ko kailangang intindihin si Ethan. Ang kailangan kong intindihin, ikaw. Ay wow! Ano? Wala. Ang sweet kasi. Gusto mo ba bawiin ko? Wag! Ayoko nga. Natawa kami pareho. At habang naglalakad kami palabas ng gym, marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Sandali lang yun. Isang simpleng hawak. Pero sapat na para maalala ko kung gaano kalayo na yung narating namin. Dati, takot akong mapansin niya. Ngayon, siya na mismo ang unang humahawak sa kamay ko. Na para bang ayaw ko nang bitawan ito. Paglabas namin ng gym, nauna nang umalis si Adrian. May pupuntahan pa raw siya bago umuwi eh. Ako naman, naiwan muna sa campus. At habang naglalakad ako papunta sa hallway, may biglang tumawag sa pangalan ko. Lucas! Napalingon ako. Si Jessica. May hawak siyang 2 bottled water habang papalapit sa akin. Oh, Jessica! Water? Mukhang pagod ka sa practice eh. Salamat ah. Naglakad kami ng magkatabi. Tahimik muna. Hanggang sa bigla siya nagsalita. May sasabihin ako sa iyo, Lucas. Ano yun? Actually, matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo ito eh. Thank you. Thank you, Lucas. Para saan? For everything. Nung bagong dating ka sa team, rookie ka lang, tahimik, medyo awkward, at lagi kang kinakabahan kapag nandyan si Adrian. Hindi naman siguro. Lucas, come on. Kitang-kita ko yun, no? Pero, gusto kong malaman mo, masayang-masaya ako para sa inyo ni Adrian. Thank you, Jessica. At saka, may gusto rin akong sabihin tungkol kay Adrian eh. Ano yun? Sorry kung dati naparamdam ko sa'yo na parang may something sa amin, ha? Okay lang yun. Hindi. Gusto kong sabihin talaga. Kasi, alam kong nagsiselos ka nun. Medyo. Anong medyo? Lucas, halos maubos mo yata yung 1 buong litro ng selos noon eh.
Grabe ka naman. Pero, naiintindihan kita. Kasi kung tutuusin, maganda ako, makinis, maputi. Pero, wow! Grabing pagbubuhat ng bangko yan ah. Pero wait lang. Hindi ibig sabihin nun gusto ko siya. I don't have a thing for Adrian. Besides, parang kapatid ko na yun eh. Kaya, nung nakita kong both of you like each other, honestly, masayang masaya ako. And don't worry, wala akong pagsasabihan. I trust you, Jessica. Good. Kasi, kung may makaalam man, hindi na sa akin galing yon. Actually, parang brother-in-law na kita ngayon eh. Hoy, ano ba? Anong sinasabi mo? Oh, ano? Eh hindi pa nga kami kasali. Okay. Future brother-in-law. Ang advance mo naman. I'm just preparing myself. Sa lahat na naging kaibigan ko sa Adamson, isa si Jessica sa mga taong hindi ko makakalimutan. Hindi niya ako pinilit magsalita. Hindi niya ako hinusgahan. At nung dumating yung panahon na kailangan kong harapin ang sarili ko, nandyan lang siya, na parang isang kapatid. Pagkatapos ng lahat na nangyari sa amin ni Adrian, parang ang bilis nagbago ng araw. Dati, kailangan ko pang gumawa ng dahilan para makasama siya. Ngayon, halos araw-araw na kami magkasama. Hinahatid niya ako pag may klase. Sinusundo niya ako pagkatapos ng practice. Minsan, inaantay niya pa akong matapos sa library. Kahit wala naman siyang kailangan gawin. At kahit hindi ko sabihin, alam kong napapansin na rin yun ng mga tao sa paligid namin. Lalo na si Mama. Isang hapon, kakauwi ko lang. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Mama sa sala. Napatingin siya sa akin. Tapos sa labas, doon nakaparada yung sasakyan ni Adrian. Oh anak, si Adrian na naman yung nandyan? Ah, opo ma. Hinatid ka? Lagi na kayo magkasama. Hindi ako nakasagot. Umupo ako sa sofa. At sa unang pagkakataon, naisip kong wala naman na akong dahilan para umiwas. Huminga ako ng malalim. Ma, may gusto sana akong sabihin eh. Sige anak, ano yun? Tungkol kay Adrian? At doon ko sinabi sa kanyang totoo. Hindi lahat ng detalye. Hindi ko na rin kailangang ikwento yung bawat eksena nangyari. Pero sinabi ko kung papaano kami nagsimula. Kung paano naging mahalaga sa akin si Adrian. At kung paano hindi na lang siya captain ko. Dahil boyfriend ko na siya. Hindi naging madali para sa akin ang sabihin yon. Pero pagkatapos kong sabihin ang lahat, parang may malaking bagay na nabunot sa dibdib ko. Hindi ko na kailangang magtago kay Mama. At higit sa lahat, hindi ko na kailangang magsinungaling tungkol sa taong mahal ko. Kinabukasan, pagdating ko sa campus, nakita ko kagad si Adrian. Nakatayo siya sa labas ng gym. Good morning, baby. Ay, good morning, Adrian. Okay ka lang? May sinabi ako kay Mama kagabi. About us? Oh, and? Okay naman kay Mama. Masaya siya para sa atin. Alam mo, suportado niya tayo. Ah, thank God. Kinabahan nga ako eh. I am so proud of you, Lucas. Marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Sandali lang yun eh. Dahil may mga taong dumadaan. Come on, practice na tayo. Yes, Captain. At least ngayon,
Alam na ng mama mo kung bakit lagi kitang hinahatid at sundo, di ba? Bakit? Kasi mag-partner na tayo. Napailing ako nun habang nakangiti sa kanya. Pero hindi lang si mama ang nakakapansin. Pati yung mga teammates namin. Hindi nila alam ang buong katotohanan. At hindi rin namin planong sabihin sa kanila yon. Para sa kanila, close lang kami. Captain tapos rookie. Pero minsan, kahit hindi mo sabihin, may mga bagay na mahirap itago. Pagkatapos ng practice, naghahanda na kami umuwi nun. Rookie! Oh Marco, uwi ka na? Uwi. Kasama si Captain? Hindi ko alam. Oo, ihatid ko siya, bakit? O Gwen? Ano naman? Wala. Napansin lang namin lagi mo siyang hinahatid, Captain eh. At saka sinusundo din, no? At minsan, sabay pa kayong kumakain. Close lang naman kami. Ay, nako. Ano? Wala. Hindi nila alam. At sa totoo lang, mas gusto namin ganun muna. Hindi dahil nahihiya kami sa isa't isa, kundi dahil gusto naming kami muna yung makakaalam kung saan patungo ang relasyon namin. Si Coach, wala rin siyang idea. Para sa kanya, close teammates lang kami. At habang wala namang epekto sa team ang relasyon namin, wala kami nakikitang dahilan para sabihin yon. Lumipas sa mga buwan at habang papalapit na ang graduation, mas lalo kong nararamdaman na matatapos ang isang chapter. Huling season na ni Adrian sa Adamson. Huling mga laro niya, huling practice, huling beses na makikita ko siyang naka-jersey habang nasa court. At kahit masaya ako para sa kanya, may parte sa akin na ayoko siyang umalis. Isang gabi pagkatapos ng practice, nakaupo kami sa bleachers. Tahimik ang gym. Walang ibang tao. Adrian, bakit? Pagkatapos mo mag-graduate, hindi na tayo magkikita araw-araw. Hindi naman ibig sabihin no na mawawala ako. Pero, iba pa rin pag nandito ka. Lucas, kaya-graduate lang ako. Hindi naman ako aalis ng mundong to eh. Ang corny mo, no? Pero gumana, di ba? Medyo. Promise. Kahit wala na ako dito sa school, gagawa natin ng paraan para magkasama pa din tayo. Promise? Oo, promise yan. Hindi ko alam noon kung paano namin gagawin yon. Pero naniniwala ako sa kanya. Kasi sa lahat ng pangako ni Adrian, yun ang pinakagusto kong paniwalaan. Dumating yung araw ng graduation ni Adrian. Nasa crowd ako. Pinapanood ko siyang umakyat ng stage. Habang hawak niya ang diploma, hindi ko maiwasang mapangiti. Ang taong minsan tinawag kong captain, graduate na. Pagkatapos ng ceremony, nagkita kami sa labas. Congratulations, Adrian. Thank you, Lucas, ha. Sa wakas, graduate ka na, no? Oo nga, sa wakas. Graduate na ako. So, wala ka ng dahilan para magpakitang gilas sa court. Meron pa. Ha? Ano? Ikaw. Corny-corny mo talaga. Pero kinilig ka, di ba? Hindi rin. So, ano nang next? Board exam. After that, magtuturo. Then eventually, gusto kong mag-coach. Basketball? Of course. Alam naman na sa cheering squad, di ba? Ikaw talaga? Ewan ko sa'yo, pero
Pwede din naman. So, sa high school mo balak? Maybe. Gusto ko magsimula muna dun eh. Then eventually, tignan natin kung saan ako dadalhin. Alam mo Adrian, proud na proud ako sa'yo. Thank you, mahal ko. Pero, pero ano? Huwag mong kakalimutan yung promise mo ah. Which one? Na hindi mo ako iiwan kahit graduate ka na. Oo naman. Bakit ko naman iiwan ang taong pinakamamahal ko, di ba? Bago siya tuluyang maging busy sa review para sa board exam, nagkaroon kami ng isang buong araw para sa isa't isa. Walang basketball, walang school, walang assignments. Kami lang. Tara, Adrian, basketball tayo. Again? Oo, ngayon. Ngayon na, tara na. Tatalunin na kita. Sure ka? Ah? Sigurado ako. Makalipas ang ilang minuto, ang daya naman oh, hindi naman counted yan eh. Bakit naman? Eh kasi, varsity captain ka eh. Dating varsity captain. Parehas lang yun. Okay, rematch tayo, tara. Pagkatapos nun, kumain kami sa isang maliit na restaurant. Simple lang, magkatapat kami sa mesa. Alam mo Adrian, ito yung mga moments na mamimiss ko eh. Anong moment? Yung ganito, yung walang ibang iniisip, kundi tayo lang. Then, let's make more memories. Nang hapon, umupo kami sa isang bench. Tahimik na pinapanood ang sunset. Ay, ang bilis ng panahon no? Oo nga eh, ang bilis-bilis ng panahon. Parang kailan lang, rookie pa ako. At ngayon, boyfriend mo na. Exactly. At ikaw? Ano? Siyempre captain ko pa rin. Hindi na. Bakit? Boyfriend mo na lang ako. Gabi na nang makauwi kami. Pero ayaw pa rin naming tapusin ang araw. Umupo kami sa sofa. Tahimik, tapos magkatabi. Adrian, salamat ah. Para saan? Sa lahat. Hinawakan ni Adrian ang kamay ko. No, Lucas. Ako ang dapat mag-thank you sa'yo. Kasi dumating ka sa buhay ko. At dahil sa'yo, natutunan ko magtiwala ulit. Alam mo, akala ko dati, kapag nasaktan ka na ng sobra, mas mabuting isanara mo na lang yung puso mo para hindi ka na muling masaktan. Pero Lucas, dumating ka. At binigyan mo ulit ako ng dahilan para maniwala na may taong kayang manatili sa buhay ko. Na pwede pa palang magmahal ng hindi natatakot. Na pwede pa palang ibigay ulit yung buong puso mo sa isang tao. Lucas, ikaw yung nagparamdam sa akin na okay lang palang magmahal ulit. Kaya hindi ikaw ang dapat mag-thank you sa akin. Ako ang dapat magpasalamat. Kasi pinili mong dumating sa buhay ko. Adrian, hindi mo na kailangang matakot na magmahal ulit. Kasi this time, hindi mo na kailangang harapin ang lahat na mag-isa. Nandito na ako. And if you're willing to give me your heart, I promise, aalagaan ko to. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo dadali ng pagmamahal natin. Pero habang nandito ako, pipiliin kita araw-araw. At kung dumating man yung araw na mapagod ka sa akin, hawakan mo lang yung kamay ko. I'll remind you why you choose to love again, Adrian. At sa gabing yun, hindi namin kailangan ng grand promises.
Hindi namin kailangang malaman agad kung ano yung mangyayari sa susunod na taon. Ang alam lang namin, mahal namin ang isa't isa. At sapat na muna yon. Lumipas ang isang taon, nag-review si Adrian. Nakapasa siya sa board exam. Nagsimula siya magturo. Unti-unti niyang tinupad ang pangarap niya maging coach. Ako naman, nagpatuloy sa pag-aaral. Second year na ako sa Adamson. Pero isang bagay na nagbago. Hindi ko na siya nakikita araw-araw. At habang tumatagal, mas lalo naming nararamdaman kung gaano namin namimiss ang isa't isa. Isang gabi, tumawag siya. Hello, baby. Hello Adrian! Kamusta ka na? Bakit hindi ka na lang dito tumira? Ha? Sa condo mo? Oo, mas malapit sa Adamson. Mas tipid. At, Miss mo lang ako eh. oo, syempre kasama na yun. Miss na miss na miss na miss na kita. Sige pag-iisipan ko. Lucas, I hope you say yes. At nang sabihin ko kay mama, pumayag siya. Dahil alam na niya ang tungkol sa amin. Alam niyang seryoso kami. At alam niyang makakatulong din yun sa pag-aaral ko. Kaya ilang araw lang, nagsimula na ako mag-impake. At hindi ko alam na habang iniisip ko ang paglipat ko sa condo ni Adrian, may isa pang malaking pagbabago na nag-aantay sa akin. Isang umaga, habang kasama ko si Adrian, biglang nag-vibrate yung cellphone ko. May message galing kay coach. Tapos binuksan ko. Congratulations, Lucas! You've earned it! Ikaw na ang bagong captain ng Adamson Falcons. Natigilan ako. Binasa ko ulit yun. At sa pangatlong beses, napangiti ako. Adrian! O ano yun? Bilis tingnan mo to oh. Inabot ko sa kanya yung phone. Binasa niya. Pagkatapos, napangiti siya ng buong buo. I knew it! Adrian, captain na ako! Hindi ka na rookie. Congratulations! Rookie no more, yes! Exactly! I'm so proud of you, Lucas. At doon ko naalala ang unang araw ko sa Adamson. Ako yung rookie. Ako yung kinakabahan. Ako yung hindi alam kung saan ako lulugar. At ngayon, ako na ang captain. Pero kung may isang bagay akong natutunan sa buong journey na yon, hindi mo kailangang malaman kagad kung saan ka dadalhin ng buhay. Minsan, kailangan mo lang magkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa court. Humakbang at sumubok. Dahil baka sa kabilang dulo ng journey, hindi mo lang pala mahanap ang sarili mo. Baka mahanap mo rin ang taong makakasama mong harapin ang lahat. Salamat sa lahat ng sumuporta sa kwentong pag-ibig namin ni Adrian. Sa mga nakinig mula noong unang araw na isa pa lang akong rookie. Hanggang sa araw na tinawag na rin akong captain. Salamat sa bawat comment, nababasa ko po lahat yan. Sa bawat like, sa bawat nag-intay sa susunod na episode. At higit sa lahat, salamat sa mga naniwala sa amin. Kahit hindi naging madali ang lahat. At maraming salamat din sa iyo Ren. Sa pagbibigay kulay sa bawat karakter. Sa pagbibigay ng boses sa mga kwentong minsan, mahirap sabihin ng personal. Salamat sa pagbibigay buhay kina Adrian, Lucas, Ethan, Jessica, Marco, Josh, Kevin, kay Coach, at sa lahat ng taong naging bahagi ng kwento namin. Ako si Lucas, ang dating rookie ng Adamson Falcons. At ngayon, captain na. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang taong hindi ko makakalimutan. Ang nag-iisang captain ko.
ang taong unang naniwala sa akin at ang taong pinili kong mahalin. Si Adrian. Ay, grabe. It's a mix of emotions, guys. Sobrang nakakalungkot dahil tapos na yung story ni Lucas. Parang kailan lang no, nakilala natin siya bilang isang rookie. Isang tahimik na estudyante na pumasok sa Adamson Falcons at hindi niya alam na sa pagpasok niya sa team na yun, makikilala niya ang taong tuluyang magbabago sa buhay niya. At ngayon, captain na siya. At higit sa lahat, nakuha niya rin yung happy ending na deserve niya kasama si Adrian. Kaya kahit nakakalungkot na tapos na yung story natin, masaya rin ako kasi everything they went through, nagkaroon sila ng magandang ending eh. At para naman sa mga nagtatanong, Ren, sila pa rin ba ni Adrian hanggang ngayon? Well, yes guys, sila pa din. Hindi natin sila sinamaan sa lahat ng pinagdaanan nila hanggang episode 13 para lang paghiwalayan natin sa ending, di ba? Magkasama pa rin sila guys. Pero bago tayo tuloy mag-goodbye sa story na to, balikan muna natin yung isang taong muntik nang guluhin ang love story nila. Si Ethan. Naalala niyo pa ba yung sinabi niyang gusto rin daw niyang makaldag ni Captain? At kapag ayaw ni Adrian, pwede naman daw si Lucas ang kaldagin. Versa pala ang loko. Hayop ka, Ethan. Kumakain at nagpapakain pala ng papaitan. Joke lang guys. Ethan, joke lang yun ah. Pero bro Ethan, friendship lang yung inoffer sa'yo ni Lucas at saka ni Captain. Bakit may application form ka para kay Adrian? Pero at least, di ba, sa huli, naging mature din siya. Tinanggap niya si Lucas at si Adrian. At nanatili siyang kaibigan ni Lucas. As far as I know guys, friends pa rin sila ni Ethan hanggang ngayon. Sila ni Lucas. Kaya Ethan, salamat sa pagiging third wheel. Supporting character. Aray, ang sakit nun, no? Third wheel. Pero hindi bro, seryoso. I wish you well bro. At sana makahanap ka din ng totoong magmamahal sa'yo. Yung hindi ka iiwan sa ere, hindi ka gagawing option, at higit sa lahat, yung pipiliin ka rin sa huli. Deserve mo ring maging bida sa sarili mong love story, Ethan. At sana kung meron ka mang love story, ma-feature ka namin dito sa Men to Men Stories, Ethan, no? Kaya lang, baka mahirapan ako mag-narrate sa'yo, bro. May pagkakonyo ka kasi. Joke lang. At ngayon guys, punta naman tayo sa isang bagay na mas seryoso. Hindi naging perfect yung journey nila. May mga selos, may misunderstandings, may mga araw na akala nila mas madaling sumuko kaysa lumaban. Pero, natutunan nila na ang pagmamahal, hindi naman laging tungkol sa pagiging perpekto. Minsan, tungkol lang ito sa pagpili araw-araw. At kung may isang bagay akong gustong iwan sa inyo, ito yon guys. Kapag may taong mahalaga sa buhay mo, pahalagahan mo siya habang nandyan pa siya. Sabihin mong mahal mo siya. Magpasalamat ka. At kung may problema, pag-usapan nyo. Dahil minsan, hindi naman kailangan ng malaking solusyon kaagad eh. Ang kailangan lang, yung dalawang taong handang makinig at manatili sa isa't isa. At kung may natutunan ako sa kwento ni Lucas at ni Adrian, siguro, ito yon. Ang pagmamahal, walang pinipiling panahon, pagkakataon o katauhan. Minsan, darating lang ito ng kusa eh. At kapag dumating to, ang tanging tanong na lang ay, may lakas ka bang piliin ito? Kaya sa lahat ng nakinig, sa mga nag-comment, sa lahat na nag-abang sa bawat episodes, sa lahat ng sumubaybay sa journey ni Lucas at Adrian, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa pagbibigay ng oras nyo sa kwentong to. Salamat po sa pagsama sa akin guys, sa pagtawa, sa kilig, sa pag-iyak. By the way guys, speaking of pag-iyak, dramatic award goes to Adrian Monteverde. Grabe kasi yung lines ni Adrian dun sa episode 11 yata yun eh, no? Grabe. At syempre, maraming salamat din sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa Men to Men Stories. This is Ren Santiago at kahit tapos ng kwento ni Lucas, hindi ibig sabihin nun guys, tapos na rin ang pagkukwento natin dito.
Dahil marami pa tayong mga magagandang stories na i-upload. Kaya abangan nyo yan. At marami pa tayong pagkakataong hiligin, masaktan, matawa, at magmahal. Kaya bago ako mag-goodbye, ito munang tandaan natin. Every beautiful story must come to an end. At kahit malungkot sabihing the end, mas maganda pa rin dahil alam nating nagkaroon sila ng magandang ending. At para kina Lucas at Adrian, this is not really goodbye. Dahil sa mundo ng kwento natin, may mga love story talagang hindi natatapos. They simply continue somewhere beyond the last page. See you guys on the next story.